Kailangan meron kayong panoorin. Castaways, naiyak sa isang sorpresa. Nakakain ka bang mabuti? Lemmy Pot, sobrang grabing miss na kita. Excited na ako to see you again. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. JC, nakausap ang girlfriend bilang reward. Hi, how are you? Okay, panalo immunity. Umiiyak ka rin? Ay, congrats, honey. How are you? Okay ka lang? Oh, we all miss you so much and we pray for you every day. Okay, bye-bye. Sige. Love you. Love you too. Bye-bye. Love you. Bye. Ayoko ng matutulog ako ngayon. Ako malakas ako magtago ng kahit sakit, yung tipong pikon yan, yung hirap. Hindi mo makikita sa mukha ko yan eh. Parang talagang nawasak yung lakas ng loob ko. Parang sabi ko, pagod na ako. Ayun, parang na mental stress talaga. Kahit na sobrang wala akong trust kay Chris, pinili ko si Chris kasi sobrang emotional siya pagdating sa family niya, nakita ko yun. Tapos kay Marlon naman, kaya siyang pinili ko kasi nakita ko sa kanya na sobrang miss niya na yung girlfriend niya. Nung nakita niya yung video, napaiyak siya. Ay, tatay lang. Sorry. Ikaw pare, nakita niyo man ako na yung pag-usap sa kanila. Wala yun, nakikipag-kaibigan lang. Pero sa isang salita pare, kung ano yung nasabi ko na sa inyo, yun lang. Ayun, nasa lahat ng yung ginawa ko dito. Hindi ako kasi puro na napili ng reward. Yung pagkain. Alam ko, grabe yun. Kasi hindi ka pa nanalo. Hindi pa rin, hindi. Magdabit yun, panalo yung kanina ng panalo. Oo. Wala nang ginagagabit para dito. Hindi ko pagpapalit sa resort sa kabisan niya. Oo naman pare. Sa lahat sa amin dito siya yung, sa mga rewards siya yung pinaka walang nakuha. So ayun nga, sabi ko gusto ko fair sa lahat. Na gusto ko lahat, kahit na hindi ko pa siya close nun, binigay ko sa kanya yung reward. Kasi naawa ko sa kanya nung hindi siya pinili ni Chris nung huling challenge. Actually, naging daan na rin yun para maging close kami ni JC. Parang sabi ni JC sa akin, pare, medyo mula nung pinili kita, medyo gumaan na yung loob ko sa'yo. Parang nagkaloob. Pagdating sa isla, sa Manila, parang matatanggap na rin kita na kaibigan ko. Parang dati kasi asar sa akin si JC eh. Pare, napansin ko lang, JC. Swerte mo sa mga ganyan. Oo nga. Parang nilapitan ka ng todo, pare. Parang kang pinagpala, parang kang anak ng Diyos. Exile Island ng Padre. Pare. Charis, ibigay mo lang sa akin yung Black Pearl. Tapos itatago ko, parang matigil na yung sumpa, hindi na may pasa. Kasi 2 votes lang eh. Sana tribal council, ayoko na dito. Ayoko na matulog kasama to. Ayoko siya mawala. Una sa lahat, parang may pagkaburara akong babae. Parang hindi ako ganun kaalagain sa mga gamit ko. So, parang ko na, alam mo yung naglalaba, sabit mo dyan, ganyan. Paminsan, asa na. Hindi naman sapat. Feeling ko, babarbalin ako ng kung sino man dito sa mga to. Pero hindi ka na talaga dapat mag-trust sa kahit sino sa mga castaway dito. Dahil pare-pareho na kayo ng gusto ngayon. Bumawas mo na sa kanila bago na kami umuwi. Yun ang tamang strategy. Naniwala ka, hindi tayo dahil pag ginawa mo tatlo sila, parang kinaso ko yun. Pero ako ngayon, ayoko na. Medyo in-stop ko na yung strategy. Ewan ko, kung naiisip ng mga tao dito, parang naisip ba nila pagkasama nila si Sita sa final to, mananalo sila. Hindi nila makita yun eh. Ewan ko, parang nagbubulag-bulagan sila or alam nila, kaya lang iniisip nila, alayan sila, na-act sila. Sabi sa akin ni Marlon na, Naki, mag-isip-isip ka kung kami tatanggalin mo ni Charis. Kung kami tatanggalin mo ni Charis, sabi niya, delikado ka dyan kay Nanay Zita at kay JC, sabi ko. Pero isip-isip ko, parang pag nag-stay si Marlon, baka masira lang lalo yung plano ko, malaman ng iba yung mga plano ko. Ayoko nang ganon. Diyan ka na naman, easy, relax. Meron pa. Hindi pa tapos ang laro. Mahaba pa. Kung mamaya yung
Sige lang. Ba't ako, of course. Ika doon nagmumuni-muni na. Nasabi ko sa kanila, balansihin mo yan. Isipin mo sila yung dalawang nagkaidos. Ito, tatlo to. Pag nagsama silang 5, yun yung pinapaliwanag ko sa kanya. Sa tingin mo, mananalo kayo sa tatlo? Tumayin ang mangyayari, huwag mo nang intindihan. Talagang umiiyak na siya. Parang gusto niya, meron pa ako ilabas para tumagal pa siya kahit ilang araw lang. May matanggal pa sa isa sa mga naak. Ano? Bakit? Ayos lang yan. Tamo, malulungkot ka ngayon, mawawala na ako. Oh, Kiko, hindi ka nagkikulya ng todo? Naman, naiiyak ako sa'yo. Tama na. Ikaw na lang may iwan sa Diara. Ay, ko sa ate. Oo. Pero sabi, wala na kahit naway kita. Thank you sa lahat. Alam mo yun. Saan? Wala lang. So, in case if ever na malalagdag ako, eto, ibibigay ko kay Sita. Gamitin mo. Ituloy mo yung tanong pa rin, ha? Ha? Okay? Nung paglapit sa akin ni Marlon, inopen niya na sigurado na raw ba ako, mag-isip-isip daw ako. Kasi feeling niya raw, siya na raw. Ako rin, gusto ko rin tumagal. Ayoko nung mag-comment na mag-comment. Kasi ganun din mangyayari. Ang dami, 4 pa kayo dito. Hindi, sa mga ganyang puto na yan, hindi ko alam kung mga nag-discarte. Hindi ko alam ang discarte mo. Hindi ko alam kung ang discarte. Pag nag-usap kami ni Ram, sinasabi niya, para tagilid ka na. Gumagano na sa akin siya, no? Isipin mo rin yung kalagayan mo kung sakaling mawala ka naman. Alam ko kalagayan ko nun. So pinabayaan ko lang siya. Sabi niya, hindi ko ba natatakot sa mga sa mga tinik na mga kasama mo? Sabi ko, okay lang. Kung ako man, okay lang. Salamat pa rin ako. Yun pa rin sinasabi ko, salamat pa rin. Kasi nagawa ko na yung dapat kong gawin. So, maglaro tayo. Oh, sige, maglaro tayo. Maglaro tayo. Ano sinabi ko sa'yo? So, ang sabi mo sa akin, sila ang tatlo ang tinik para sa akin sa mga daan. Oo. Pero hindi ko nilabas yun. Sila nag-open sa akin. Na? Ang tinik ng Mama Sita, ako si Jessie, si Rob. Dahil lang, huwag ka muna mag-react. Sandali lang yun. Paano naging ikaw? Sandali lang. Tayo naging click na, makikinig ka pa Hindi. diba? Sabi nga nila nga. Oo. Kumbaga sinasabi mo rin sa kanila yun. Oh, tapos, Sa kay tingin Rob mo, daw, paano dumating kay nakikinig Rob. ka sa Sandali. kanila? Dumating daw kay Rob na ang tinik daw ni Rob, si Mama Sita ako, tsaka si Jessie. Yan, nagsabi niya. Gusto mo tawagin mo si Ram. Chris was getting irritated already kasi sinasabi niya na parang Marlon was telling Chris na ang tinik for him was this 3, tapos he was telling another story to Rob, another story to Jason, or alam mo yun, parang he was mixing everybody's minds already. Nung binanggit nga nila yon, sabi ko sa sarili ko, nabanggit ko, sabi sa akin ni Marlon ganun din na ang tinik ko kayong tatlo. Sabi ko, kasi bago ko masabi yun, sinabi nila sa akin yun. Nakita ko yung plint. Parang sabi ko, itago ko kunyari itong plint, tapos pagkaalis namin sa tribal council, patayin ko nga po sa kabagat. Mamaya bago tayo umalis, ibibigay ko sa sentula na wala lang, patayin mo lang. Napakita niya, ito Chris, sabi niya, pag alis natin, kung may tribal council ngayon, bibigay ko sa ito. Walang apoy sa camp? Walang apoy sa camp? Sige, ibubuto ba natin, tinago yung plint, di ba? Walang apoy, isipin mo. Later! Ano na siya sa point na he would do anything for him to stay longer in this island. Pero pala, mas malayo. Didiretso kita. Pag nalaglag ako mamaya, sa'yo ko bibigay mo. Ano yun? Problema ko. Walang samaan ang loob. Oo, walang problema sa akin. Eh, bakit kung may samahan doon? Oo, yun nga, wala. Basta inaano ko lang. Walang parang nasabi mo, Basta walang samahan. Asahan mo na yan. Asahan mo na yan, sa'yo ko bibigay yan. Magagamit nila siya kasi hindi ka nag-isip para. Kaya sabi ko sa'yo, kung hanggang saan ako Ikaw ang unang... So, meaning to say, ikaw hindi mo matanggap. pa sila sa'yo. Hindi mo matanggap. Hindi mo alam kung strategy ko yun, pare. Wala ka Sa larong to, lahat ng bagay legal, pare. Magiging masama, alam magiging mo bad. naman pala, di, tumahimik ka na lang. Pero pare, kasaka mo pag natanggal ako mamaya, may aalagaan kang itlog. Walang problema rin sa akin. Kung man yun, pumunta sa akin yun, sumunod man ako sa pagwala mo, tanggap yung bukal sa kalooban ko yun. Kasi sa expression ng mukha mo, parang hindi mo matanggap. Talaga, hindi ko matanggap kasi pare.